What's up sa inyo mga kaasang? Welcome back to my channel. For this video, meron tayong re-reviewin dahil nagpadala na naman si KP Aquatics, ang distributor ng Amazon pumps dito sa Pilipinas. So ayun, nagpadala sila ng dalawang klaseng submersible pump para i-review natin. Kaya ayun, maraming salamat sa tiwala KP Aquatics, Amazon pumps. So ayun, simulan na natin ang review. Huwag na natin patagalin to, no? At yun na nga mga kasang, no, ito yung pinadala sa atin ng KP Aquatics, ang AP4000 Amazon Submersible Pump at itong Boyu Submersible Pump na power head. So yan yung dalawang yan ang re-reviewin natin ngayon sa video na to. Parehas submersible pump tong dalawang to, pero ang pagkakaiba niya, itong Boyu ay power head. So yan yung 3-in-1, merong bumubula-bula dyan, no. Ayan, no, iba yung itsura niya, diba? So yun guys, naunahin na natin to. Basahin muna natin na nasa kahon nitong Amazon Pump AP4000 Submersible Pump. Bali 20 watts siya, 4,000 liters per hour ang lakas. Multifunction, low wattage from Amazon Pump. Meron siyang Japanese technology at energy saving dahil mababa lang ang ano nito, ang wattage nga nito. Distributed by KP Aquatics. So yan yung kanyang box. Tingnan natin itong gilid. Marami siyang klaseng model. Pinakamahina AP3000 hanggang AP6000 niya. Syempre mas malakas, mas mataas yung wattage niya. Pero kung tutuusin, mahina pa rin sa kuryente yan. Kasi ang lakas nung liter per hour niya, pero mahina yung wattage. So tipid talaga sa kuryente yung mga ganitong klaseng water pump. At ayun, ito ang laman, no? May nakahiwalay ditong plastic. Ano ang laman ng plastic? Unahin muna natin to. Ang laman ng plastic ay itong, ano ba tawag dito? Basta yung nilalagay yan doon sa dulo. Sa dulo ng pump, yung sa outlet niya. Tapos merong mga suction cups dito. Merong 4 na suction cups sa loob para dumikit yung ating power head. Yan, no? Hindi pala yung power head, submersible pump pala yan. So yun, meron din dalawang O-rings para sa ito, sa ganito. Dalawa bali yung ganyan. Hindi ko alam kung anong tawag yan. So yun yung laman ng plastic. Mga accessories lang para doon sa ating submersible pump. Itong dalawang to magkaiba ng size. Mas maliit yung isa ng konti. Iyon, no? At ayun na mga kasang, no? Pakita ko na sa inyo yung mismong submersible pump. Ganda ng kulay niya, kulay red. Ganito paborito ko eh, red and black. Kaya yung kotse ko ganito yung kulay. Mahilig talaga ako sa ganitong combination. So ayun. Ang ganda ng plastic niya, no? May handle pa siya dito. Hindi siya mukhang chipipay, alam mo yan, yung mumurahing plastic. Ito talagang heavy duty rin. Ayan, may nakalagay dyan kung anong brand, tsaka model, tsaka kung ilang kuryente niya, power, voltage, andyan lahat, yung max, liter per hour. So, ayan. Subukan natin tong ikabit, itong mga suction cups. So ayun, no, lakas kumapit agad doon sa lamesa natin, no. Bali pag nilagay nyo to, iti-twist nyo siya para hindi matanggal, no. Tininis ko, di ba? Twist nyo yan para hindi matanggal. Maglalak na yan. So ayun, pwede nyo ikabit yan sa wall, nakatayo na ganito, parang power head din. Dito naman sa taas yung kanyang buga ng tubig. Dito yung higop. So ayan, pero ganyan talaga yung pinaka-design niya. At ayun, kumapit na naman. Lakas talaga ng kapit. So ayun, natatanggal tong dulo na to. Dito yung kanyang LEC, ano ba tawag dyan? Turbine ba yan? Propeller. Kabit na talaga to. Pwede palang iikot-ikot to, no? Tapos ganun pa rin yung posisyon ng kanyang base. Tibay ah. Tinanggal ko muna yung suction cup, no, para pakita ko sa inyo ilalim. May tamang posisyon siya para matanggal sa base. Ayun, no, may lock yan. Pag inikot nyo ng konti, may tamang posisyon para matanggal nyo siya. Pwede nyo siyang tanggalin ng ganun pag ayaw nyo tanggalin yung suction cup kung saan man siya nakadikit. Pero ito, kaya ko tinanggal kasi gusto kong tanggalin to dahil may titignan ako sa loob. So ayan, pinaka cap lang yan. Tapos ito medyo maikpit. Pero natatanggal din. Meron din siyang o-ring dyan para silyado rin yung tubig. At ito nga yung propellers. Ngayon, binuksan ko to kasi gusto ko makita yung mismong rod nito. Ayan sa gitna. At ayun na nga, no, sa hindi inaasahang pagkakataon, plastic yung kanyang rod. Yung iba kasing ganito, stainless steel na bakal. Mas heavy duty yung bakal, no. Pero okay din naman tong plastic. Di naman yan gumagalaw-galaw dahil umiikot lang naman tong propeller na to dyan.
Pero mas maganda sana no kung kung bakal talaga. Mas gusto ko rin 'yun kung ako yung tatanungin. Mas maganda kung bakal yung rod dyan sa gitna ng propeller natin. So yan, balik na natin. Yun, sakto. May talagang posisyon dapat para ma-lock siya. Ganda ng design. Ganda ng design nitong Amazon pump na to. At ayun, may kinakabit dito na yun. Hindi ko nga alam kung anong tawag dyan. Teka, ba't parang ang luwag nito? Hindi yata dito to. Subukan natin yung mas maliit. Dalawa kasi to, diba? Ito yung mas maliit. Yan, ito yung fit dito eh. Ngayon, para saan yung isang mas malaki? Siguro para sa hose. So ayun, mas malaki tong isa, hindi to fit dito. Baka para sa hose to. Hindi naman para dito yan. Mas mataba siya, tsaka mas malaki yung thread, mas malaki yung bilog. Tapos yun, try natin to mamaya doon. Diyan sa pan ko na yan. Na may filter box. Tingnan natin ang lakas. Ayun, nakalimutan ko ilagay kanina. Meron nga palang o-ring para dyan. Para walang sumingaw na pressure, diba? Para talagang maximize yung ating potential ng ating pump. Meron siyang o-ring para walang leak. Mas malakas ang puwersa pag ganun. Tapos ito, hindi ko talaga alam kung saan yan. Pero meron din siyang o-ring dito. Ayan. Gasket ba tawag dyan? Alam ko o-ring yan eh, kasi O siya. Nagoma. So yun, ayan ang ating Amazon AP4000 submersible pump. At ayun mga kasang, ito naman ang ating buksan, ang Boyu submersible pump. Ang laki nito. Napakalaki. Malaking power ito, hindi kagaya ng iba. So yung buksan na natin agad. Huwag na natin patagalin yan. Marami pa tayong pag-uusapan eh. So yun, ito yung pinakalaman niya. Ano nga bang laman nito? May nalaglag dito isang elbow. Tapos ito, lagi ko nakakita nito sa mga submersible pump. Hindi ko lang alam kung para saan to. Para saan nga ba yan? Hindi ko talaga alam yan eh. Yun, ito na yung pinaka power head natin. Laki, ang laki nito. Tapos yun, meron tong manual. Yung kanina walang manual yung AP, kaya hindi natin alam. Ito, buti may manual, no? So malalaman natin kung para saan yun. Ayun, no, para sa outlet yata yung kanina. Bali ito SP103-2400. So yun yung model nya. Tingnan natin yung mga iba't ibang model dito eh. At ayun, ito palang binigay sa atin ni Amazon, pinakamalaking klase pala. Ayan, SP103-2400. Siya yung pinakamalaki. Ayan, bird, diba? Ayan, o, sa baba. Siya yung pinakamalaking power head. Bali 35 watts yan. 1,850 liters per hour yung lakas niya. So maraming mas mahina sa kanya, no? Siyempre mas mahina, mas mababang wattage, hanggang 5 watts, 480 liters per hour. So yun, marami palang klaseng ganito, no? Salamat sa Amazon at itong pinadala niya sa atin na yung pinakamalakas sa lahat. At ito na nga yung mga kasama niya, no? Mayroong elbow para sa air hose, sa water hose. At ito yung dulo na hindi nga natin alam, pero ayun nga, dahil may manual dito, malalaman natin kung para saan yan. So ayun, no, baliktad, di ba? Ayan, hindi na baliktad. Ano ba naman yan? So ito yun, no, yung hinahanap natin na hindi ko alam kung ano yan. Water outlet pala siya. Doon pa siya nilalagay sa dulo. Yan, no, dito pala nakalagay dapat yan para tumaas yung bula. Pabula niya kasi may air bubble tayo dyan. So yun, na-slide lang yung tawag doon, suction cup. Dito sa gilid may suction cup pa rin. Hindi ko lang para saan to. Para sa water hose yata to eh, papunta sa filter box. Pag nilagay mo dito, so itong butas na to may takip to, pero natatanggal yan. Teka, tignan muna natin. Nakasulat, Boyu submersible pump model SP103-2400, 220 volts. Yan na, nakalagay na dyan yung mga detalye ng mga kuryente. Na-adjust to. On off yata to ng ano ng air bubble, hindi ko lang sure. Tatry natin mamaya kung on off nga yan. Tapos ito, tinatanggal yung takip nito kasi ito yung papunta sa filter box. So yun, ang hirap tanggalin, di ba? Mamaya na. Kalasin na lang natin ito ilalim. At titignan natin yung laman, yung kanyang LEC o yung kanyang propeller.
tingnan natin kung anong klaseng material ang ginamit dito. Pero mahirap siyang tanggalin. Yun, natanggal oh. Nalaglag pa guys. Pag nagtatanggal kayo ng ganito guys, tignan nyo yung goma kasi yung pinaka shop nya, yung mismong nasa gitna ng LEC, may maliit na goma yan para hindi gumalaw. Ayan oh. Pag nawala nyo yan, aalog yan. Yun, naiwan yung isa. Naiwan sa loob. So ito maganda dito sa Boyu, no, bakal. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung sa AP4000 hard plastic lang yung gamit, pero ito bakal ang gamit nila. So mas heavy duty to. Tingin ko para sa akin, mas heavy duty yung bakal syempre dun sa hard plastic. So yun, shoot ko na lang to kasi naiwan sa loob yung isang goma eh. Lagi nyo tatandaan, may goma talaga yan. Pag binalik nyo yan, walang goma yan, aalog yan. Itong ilalim, tatanggal yung kanyang pinaka filter. Ito meron pa extension lang yan, pangpahaba lang yan. Tingnan natin kung pwede nating idikit yung maiksi lang. Yung iba nilalagyan to ng DIY na zero poop. So ayan, pwede maiksi, pwede mahaba, pwede nyo dakdagan ng tubo pa yan kung gusto nyo mag DIY. Pero kung tinatamad naman kayo, yan okay na yan ganyan. Tapos ito, susundutin ko na to kasi ang hirap niya tanggalin. Tigas pa rin ah. Yo, natanggal din sa wakas. So wala nang takip. Wala yung matanggal. Joke lang. Hindi naman. So yan, papunta sa filter box to. Dito ilalagay yung elbow. So baliktad yung kabit ko, di ba? Dito kasi yan eh, yan oh, sakto, di ba? Tapos hose papunta sa filter box, o kung mag DIY kayo, PVC pwede ilagay diyan. So ganyan ang form niyan. 3-in-1 to guys, no. Papunta sa taas, tapos air bubble. Tapos yun, yung ganyang klaseng hose, yung kulay blue. Ganyan dapat, walang kasama to. Power head lang talaga to. Yung iba kasi may ano eh, may libre ng hose tsaka filter box. So ito power head lang. Dito yung air bubble, tapos yung isa nga yung pataas, yung isang butas. Bali dalawa yung butas niyan. Ito meron pa kasamang ano to, air hose para dito ikabit. Kasi dito kukuha ng hangin yan eh. Dapat itong air hose na to nakaangat sa tubig yan. Kasi hihigop yan ng hangin. So, meron pa ditong switch. Pwede nyo lakasan, pwede nyo hinaan. Kung gusto nyo mahinang bubbles lang, hihinaan nyo lang yan guys. Tapos nakaangat yan sa tubig. Kailangan nakaangat sa tubig para bumula. Kung gusto nyo lang na may bulan. Pero nakaka-stress kasi sa mga isda minsan eh pag may mga bula-bula eh. At ayun mga kasang, ibalik na natin. Napakadali lang no. Basta tama lang yung posisyon ng pagbalik nyo. Fix na yan dyan. So ayun, ito dito yan nakalagay dapat. So ganyan yung itsura nya. Try na natin kaya to. Try na ba natin? Ang ganda rin ito, heavy duty. Maganda to sa 75 gallons. Pero 1,800 LPH lang to. Pero okay na rin yan. Mukha namang heavy duty to. So ayun, Boyu submersible pump. Ganyan na setup. So yun mga kasang no, dito tayo sa pan ng ating pako. So ganyan kalakas yung buga ng tubig nitong kulay green na submersible pump na to, na ayoko sabihin yung brand. Pero ano to, 3,000 ano lang to, 3,000 LPH lang yan. So medyo mas mahina yan kaysa dito sa dala nating AP4000 no, mas malakas to ng 1,000 liters per hour. So expect talaga natin na mas malakas to. Dapat mas malakas talaga to kasi tignan nyo naman ang size nya no. O diba? Hindi pantay. Ayan o. Makita nyo yung size nya. Talagang mas malaki tong pula dito sa green. So expect natin na mas malaki talaga ang pwede nyang iikot na tubig dyan. Papunta doon sa filler box. So ayun, i-try na natin yung AP4000 a few moments later. So yung mga kasang no, ito na yung AP4000 no. Kung mapapansin nyo, lumakas ba ng konti? Feeling ko lumakas naman siya ng konti. Lumakas ba? Depende rin kasi sa laki ng hose yun, kung ano yung magiging maximum power talaga nito. Pero lumakas naman siya. Kita naman yung lakas niya, mas malakas siya doon sa isa talaga. Pero yun nga kasi 3,000 LPH lang yan, ito 4,000. So expect talaga natin na mas malakas talaga siya doon. Hindi natin pwede i-compare yan eh. So ayan, good pa rin siya para dito sa ating pan.
Try natin tanggalin yung hose nito kung gaano kalakas talaga ang bulwak nito. Dapat mag-fountain to dito. Magpa-fountain kaya. Try natin. Wow! Ang lakas. Lakas talaga nito. Fountain, no? So yun mga kasang, no, grabe, naggagalaw talaga yung ang lakas nito. Iwan nga natin iangat. Grabe, ang lakas. Ang lakas nito, abot hanggang doon sa kabilang dulo ng aking pad, pag inangat mo ng konti. Yan ang Amazon 84,000. Pang pad talaga to pwede, saka siguro sa mas malalaking pang mga 300 gallons, ganun, mga 200 gallons, pwede to. Kayang-kayang magpaikot ng tubig nito. So mo, dulo sa dulo gumagalaw, ganyan kalakas siya. May ibubuga pala talaga tong Amazon Pump 84,000 na to. Talagang malakas, oh. Pang pan, pang malalaking pump. So yun mga kasang, no, binalik ko yung kulay green ko na submersible pump. Ganyan yung lakas niya, oh. Angat natin konti, no. Kaya ang ganyang kalakas. Ibang klase talaga yung ating Amazon AP4000. Parang doble nito yung lakas niya. So kung maghanap kayo ng pump talaga na may ibubuga, Amazon air submersible pump lang. Talagang may ibubuga talaga yan. Pati yung mga air pump nila malalakas talaga ang gawa. Tapos higit sa lahat, mura pa din. Reasonable price. Diba? Ganda pa ng kulay. Kulay red. My favorite. Ito naman ay try natin yung Boyu submersible pump. Dito natin i-try yan sa aking 75 gallons. Ngayon may nakakabit ditong submersible pump na 40 watts. 40 watts yung gamit ko dyan, pero hindi ko alam kung ilang liters per hour to. 2,500 lang pala. So ganito yung lakas niya sa aking trickle filter. Meron kasi tayong trickle filter dyan sa ating 75 gallons. So ito yung lakas niya, no? Makikita nyo naman kung gaano kalakas yung buga. Pero papalitan natin yan. Tingnan natin kung gaano kalakas pag yung Boyu na. A few moments later. So yun mga kasang, no, ito na yung ating Boyu submersible pump. Parang walang pagkakaiba. Tingin nyo. Kasi meron siyang nakabukas na bula. Yan, may air bubble yan. Nakakabawas din kasi ng power yan. Mas malakas yan pag pinatakpan nyo yan. Tsaka nakaka-stress sa isla yan, no. Hindi ko alam kung meron mga gumagamit nito na merong ganyan. Hindi ko alam. Hindi talaga advisable na maglagay pa ng air bubble. Na-stress kasi yung isda. So yan, hihinaan natin ito air bubble. Tingnan natin. Yan, tinanggal ko na yung air bubble niya. Pero minalabas pa rin na tubig dyan. Nakaka-stress pa rin sa isda yan. Parang may wave. May wave yan dyan. Para mapakita ko sa inyo yung wave, tignan nyo itong hose na to. Ayan, itatapat ko. Ayan, tinatangay siya ng wave, diba? Ngayon, papatayin natin yan. Itong switch na to, hindi ko alam kung para dito yata to, para mamatay. Subukan natin, ha. Ay, bukas. Bukas pa rin. Pag ganito, meron pa rin. Bakit hindi siya totaling namamatay? Ayun, napakita ko sa inyo yun, may dumadaloy pa rin na tubig. Kahit isara natin yan, buksan, sarayan, meron pa rin. Hindi ata to, on off. Parang umihina lang, silipin nga natin, angat ko sa tubig, silipin natin kung ano nangyayari sa loob niyan. At ayun mga kasang, kaya naman pala hindi namamatay dahil kalahati lang yung tinatakpan niya. So hindi talaga siya 100% totally masasara. Ayun, kitang kita nyo naman. Ngayon, kung ayaw nyo magkaroon ng ganon na bubble, meron dito nakakabit, diba, na takip. Yun ang ilagay nyo, parehas lang naman sa Boyu. Yung takip kanina doon sa kabilang butas, pwede nyo ilagay dito yan. Para walang tumalsek na o walang lumabas na pressure ng tubig. Tsaka air bubbles. So yun, try natin ulit. So yun mga kasang, nilagyan ko na ng takip. Hindi naman natatanggal yung takip dahil sobrang fit naman niya dun sa butas. Kahit malakas yung pressure, lumalabas na nga yung pressure dun sa switch. Pero yung mismong takip hindi natatanggal. So okay na rin yan, para hindi lumabas yung pressure doon at hindi ma-stress yung ating isda.
Tapos ayun, dahil tinakpan nga natin yung isang outlet na yun ng tubig, mas lumakas yung daloy ng tubig, ayun, halos umabot na siya doon sa ilalim. Ganyan kalakas yung boyo natin na submersible pump. Ano lang to guys, 1,850 liters per hour, pero ang lakas niya para siyang 2,500 liters per hour, parang ganun yung lakas ng tingin ko eh. Kasi 75 gallons na to, no? Pero good na good pa rin, nagsisirculate pa rin yung tubig kahit ganyan lang yung gamit nating pump. Na kung tutuusin ay mahina para sa isang 75 gallons, kasi yung iba dyan nilalagay 3,000, yung iba nilalagay 2,200, kagaya ng sa akin sa Arowana tank ko 2,200 yun eh. Pero ito 1,800 lang, good na good pa rin tong ating 75 gallons tank. So ayun guys, no, kung kailangan nyo ng malalakas na submersible pump o power head, meron tayo ditong Boyu at saka yung Amazon Pump AP4000. So ayun, no, nakita nyo naman kung gano'ng kalakas yan. At ayun, hanggang dito na lang sa review na to. Maraming salamat sa inyong panonood. Unstoppable! So ayun mga kasang, no, sana nakatulong ako sa inyo kung paano tumingin ng submersible pump. Tapos ayun, sana makasama sa option nyo pag namili kayo ng mga submersible pumps. Tingnan nyo rin kung ano yung mga available dito sa ating Amazon pumps tsaka sa Boyu na submersible pump. So ayun, maraming klase kasi niyan, hindi lang naman yung 4,000 eh, may mas mababa pa nga dyan, di ba? 3,000 LPH lang. Tapos pati yung Boyu may mga mahihinang klase nun. So ayun, check nyo na lang kung merong suitable sa inyo, kung para do sa tank na lalagay nyo o kung saan man nyo gagamitin yung water pump na yon. Ayun, huwag nyo kalimutan tignan ang Amazon pump at ang Boyu submersible pump. So ayun mga kasong, no, dahil Pasko na nga naman, naisip ko na ipamigay na rin itong binigay sa akin ni Amazon Pump na submersible pump. Pag ang video na to umabot ng 1,500 likes, tapos yung pipili ako ulit sa comments kung sino yung mga nag-comments dito sa video na to. Doon ako ulit pipili ng random kung sino yung mananalo o sino yung makakakuha ng submersible pump. Bali mamigay ako ng isa kasi kailangan ko ng isa. So hindi ko pa alam kung ano ipapamigay ko, yung AP4000 o yung Boyu 3-in-1 submersible pump, no? Pero isa sa dalawang yon ang ating ipapamigay. So yun, pag umabot ng 1,500 likes, pamigay na natin yan. At ayun na mga kasang, no, tapusin na natin ang video nito. Pero bago ang lahat, syempre sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, click nyo lang ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong video. So ayun mga kasang, no, maraming salamat sa panonood. 1,500 likes, papamigay natin sa submersible pumps, no? So ayun, hanggang sa susunod na video, kasang number 1, peace out.